Siya pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Ray Sibayan At Kisses para sa Habswan. DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng... Pilipinas ang oras 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho tayo ng linggo, 14 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Ako po si Left Narciso at ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Dito sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas!
Sa ulo ng ating mga balita, mas masikip na daloy ng trapiko asahan daw sa Metro Manila bukas, kasabay ng pagsisimula ng klase sa mga pribadong paaralan ayon yan sa MMDA. Maynila, ito ang Pilipinas! Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado sa Martes. Maynila, ito ang Pilipinas! Bilang ng patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umakyat na sa higit 60 ayon sa Office of Civil Defense. Maynila, ito ang Pilipinas! Presidente ng Germany darating sa Pilipinas bukas. Maynila, ito ang Pilipinas! Pangulong Bongbong Marcos biyaheng Russia naman sa Miyerkules. Maynila, ito ang Pilipinas! International Criminal Court iniutos ang panibagong health assessment kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maynila, ito ang Pilipinas! At Cavite Eco Park pasok sa greatest places ng Time Magazine. Maynila, ito ang Pilipinas! At ngayon sa detalye ng ating mga balita, inaasahang masisikip pa ang daloy ng trapiko sa pagsisimula ng klase sa mga pribadong paaralan bukas June 15. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes, tinayang madaragdagan pa ang traffic volume lalo na sa mga lugar na maraming private school. Kabilang anya sa mga pinakamaapektuhan ay ang Katipunan na dinaraanan ng maraming school-related vehicles araw-araw at nakapagtatala ng karagdagang 14,000 mga sasakyan tuwing pasukan. Ayon kay Artes, bilang tugon ay magde-deploy ang MMDA ng kanilang enforcers para umalalay sa mga estudyante at pangasiwaan ang daloy ng mga sasakyan para maiwasan ang buhol-buhol na daloy ng trapiko. Maynila, ito ang Pilipinas! Kasado ang malakihang rollback sa presyo ng diesel at kerosene ngayong linggo. Base sa 5 araw na kalakalan sa Min of Platts, Singapore, maaaring bumaba ng 4 piso at 60 sentimo kada litro ang presyo ng diesel, habang 2 piso at 60 sentimo kada litro ang maaaring pagbaba rin sa presyo ng kerosene. Posible namang walang paggalaw o tumaas ng 20 sentimo ang kada litro ng gasolina. Paliwanag ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, bahagya lang ang epekto ng panibagong tensyon sa pagitan ng US at Iran. Maynila, ito ang Pilipinas! Umabot na sa 61 ang bilang ng mga nasawi kasunod ng pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani. Ayon sa Office of the Civil Defense, kumpirmado na ang mga nabanggit na bilang pero sumasailalim pa sa validation ang pagkakakilanlan ng mga casualty. Umabot na rin sa higit 1,200 ang bilang ng mga nasugatan, habang bumaba naman sa 33 ang bilang ng mga napaulat na nawawala. Karamihan sa mga nawawala ay mula sa Sarangani at Jose Abad Santos. Nagpapatuloy ang search operations pero nananatiling hamon ang mga sirang kalsada dahil sa landslide. Maynila, ito ang Pilipinas! Darating sa Pilipinas bukas si German President Frank-Walter Steinmeier para sa isang state visit mula June 15 hanggang 17. Nakatakdang makipagpulong si Steinmeier kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para talakayin ang mga usapin sa kalakalan at pamumuhunan, depensa, maritime cooperation, renewable energy at iba pang larangan ng pagtutulungan ng Pilipinas at Germany. Ayon sa Malacanang, magpapalitan rin ng pananaw ang dalawang leader hinggil sa mga regional at global issue, kabilang ang pamumuno ng Pilipinas ng ASEAN. Sabi ng palasyo, mahalaga ang pagbisita ng German leader dahil ang Germany ang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas sa mga bansang kasapi ng European Union. Ito ang unang state visit ng pinuno ng Germany sa Pilipinas sa loob ng mahigit 60 taon. Maynila, ito
Ito ang Pilipinas! Lilipad naman patungong Kazan, Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Miyerkules, June 17. Ayon sa Malacanang, dadalo ang Pangulo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang Russia ay isa sa mga dialogue partner ng ASEAN na pinamumunuan ngayon ng Pilipinas. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, bilang chairman ng ASEAN ay susuriin ni Pangulong Marcos ang estado ng kooperasyon ng Russia sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Maynila! Ito ang Pilipinas! Sa iba pang balita, iniutos ng mga hukom ng International Criminal Court ang panibagong medical at psychological assessment kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para matukoy kung siya ay karapat-dapat humarap sa paglilitis. Sa inilabas na desisyon ng ICC Trial Chamber 3, muling binuo ang panel ng mga eksperto na binubuo ng mga espesyalista sa forensic psychiatry, geriatric neurology at neuropsychology. Layunin ng pagsusuri na alamin kung may kakayahan pa si Duterte na maunawaan ang mga kaso laban sa kanya, ang proseso ng paglilitis at makipagtulungan sa kanyang mga abogado. May hanggang August 18 ang mga eksperto para isumite ang kanilang ulat habang target na simulan ang paglilitis sa November 30. Ayon sa ICC, ang korte lamang ang may kapangyarihan na magdesisyon kung ang akusado ay karapat-dapat humarap sa paglilitis at gagamitin lamang ng mga eksperto at panig sa kaso bilang gabay sa kanilang desisyon. Maynila! Ito ang Pilipinas! Nagbuga ng abo ang Canlaon Volcano kahapon, araw ng Sabado, na umabot ng 600 metro ang taas. Ayon sa PHIVOLCS, nagsimula ang ash emission pasado alas 7 ng umaga at tumagal ng 1 oras at 37 minuto. Naitala rin ang 9 na volcanic earthquakes, kabilang ang 2 pagyanig na tumagal ng 14 hanggang 18 minuto. Nananatili ang Canlaon sa Alert Level 2 kung saan mahigpit pa ring ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometrong permanent danger zone dahil sa posibilidad ng biglaang pagputok at pagguho ng mga bato. Maynila! Ito ang Pilipinas! Pasok ang Kawayan Eco Park sa General Trias, Cavite bilang isa sa pinakamagagandang lugar sa mundo ngayong taon ng Time Magazine. Tinawag ng Time ang Kawayan Eco Park bilang isang lugar na dapat bisitahin. Ang makabagong destinasyon ng ecotourism na gawa sa Kawayan ang tanging kinatawan ng Pilipinas sa prestihiyosong global list. Ang makabagong destinasyon ng ecotourism na gawa sa Kawayan ay matatagpuan sa 3 ektaryang lupain sa Gen 3 na binuksan nito lamang December 2025. Ang pagkilalang ito ay patunay ng lumalaking katayuan ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado ng ecotourism. Ang Kawayan Eco Park ay kabilang sa 100 extraordinary destinations na napili ng magazine batay sa lokasyon, exciting at relevant experiences. Kabilang sa aktibidad na maaaring gawin sa Eco Park ay picnic, boating, horseback riding, bird watching, yoga at workshops sa bamboo farming. Maynila! Ito ang Pilipinas! Pilipinas ang oras, alas 7:16 ng umaga. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose
Hindi sulit ang glow up. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kapag ikaw ay under detention, hindi ka nakasama, hindi ka pwedeng magtrabaho. So kung merong ganong ruling, hindi ka pwedeng isama sa quorum. So sino ang de jure, sino ang de facto dito? Ang de jure obviously si Senator Gatchalian kasi siya ang na-elect ng 12 na may quorum. Can actually the new majority sanction the Cayetano Block for usurpation of authority? Umattend ka lang ng sesyon. Pilipinas ang oras, alas 7:22 ng umaga.
Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Good morning mga ka-MIP. May sunshine ba sa inyong mga lugar? Dahil medyo kagabi pa umuulan dito sa Metro Manila. Bagamat kanina, bago ako pumasok dito sa loob, parang tuyo naman na dun sa labas. Kumusta ho ang inyong nagdaang linggo? Uy, kumusta ang first week ng ating mga estudyante, teachers, mga nanay sa public schools? Dahil naka-isang linggo na sila, no? Pero yung private schools ay bukas sisimula ang klase. Kaya ayon sa MMDA, asahan ang mas matindi pang traffic dito sa Metro Manila, lalo na dun sa mga malapit sa mga private schools. Totoo ho yan. Sa may Malacanang kasi, di ba, nandyan ang St. Jude. Actually, lalo pag Huwebes, ayan, simbang St. Jude. Mas ma-traffic pasok sa Malacanang compound. Maraming mga sasakyan, ayan, na naghahatid ng mga bata. Hindi lang mga school service. Yung iba ay syempre mga private na sasakyan talaga yung ginagamit na panghatid sa kanilang mga anak. Okay, ayan, maulan ho ba sa inyong mga lugar? Tingnan ko nga yung lagay ng panahon dahil nitong nakaraang linggo ay idineklara na nga, ano, 'di ba, ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan sa bansa. Ayon sa Weather Bureau, naging hudyat niyan yung madalas at paminsan-minsang pag-ulan sa nakalipas na 5 araw, dulot ng habagat. Pero ang sabi ng Pag-asa, maaari pa ring makaranas ng tinatawag na monsoon breaks o pansamantalang paghina ng ulan na maaaring tumagal ng ilang araw hanggang ilang linggo. At ang dahil din sa banta ng El Nino phenomenon, nagbabala ang Pag-asa sa posibleng paglakas ng epekto ng habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa lagay ng ating panahon dun sa mga nakararanas ng pag-ulan sa kanilang mga lugar, ayan, ang sabi ng Pag-asa, dulot yan ng easterlies. Okay, particular dito sa mga lugar na makararanas ng maulap na papawirin maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi, maging sa Bicol Region, Eastern Visayas at sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Yung dito sa Metro Manila at sa iba pang parte ng bansa, ang nagdudulot daw ho niyan ay yung localized thunderstorms. So, ingat-ingat sa ating mga kababayan. Naku, lalo na doon sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao, doon sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol, na may mga ulat na may mga pagbaha pa ngayon dahil nakaranas ng malakas na ulan kahapon, ano? Ayan, and speaking of tag-ulan, bagamat ang sabi nga ay yung dengue, hindi na lang tuwing panahon ng tag-ulan, kundi buong taon ay nandyan na talaga yung dengue. Kaya pinag-iingat rin, lalo na yung ating mga bata, laging linisin yung ating kapaligiran, ayan, para makaiwas sa dengue yung ating mga anak. Ngayon pala ay National Dengue Awareness Month. Oy, kumusta yung mga natanggap sa trabaho, aba? Marami-rami pala ang mga natanggap sa trabaho nitong Independence Day job fairs sa buong bansa. Ang doon sa nabasa ko kaninang report ay nasa higit 4,500. Sana ho ay kasama kayo dyan dahil syempre alam naman natin sino ba ang ayaw na may trabaho. Lahat tayo gusto ay may trabaho para kumita. At
para mabuhay syempre ang pamilya, para matugunan yung ating mga pangangailangan. Mamaya makikibalita tayo sa Mindanao. Gaya nga nung nabanggit ko kanina, syempre ongoing pa yung disaster response doon, Tapos inulan pa kahapon at may mga napaulat na pagbaha. Mamaya aalamin natin ang sitwasyon dyan. Pero sa ngayon, ang ating oras, alas 7:27 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and fashion. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa News happenings at match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po si Angelo Palmones sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan.
nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at RH. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Nagbabalik po ang Maynila, ito ang Pilipinas at ako pa rin ho ang inyong nakakasama, Leth Narciso. Makibalita tayo sa Mindanao. Makakasama natin si Secretary Leo Tereso Magno, ang chairperson ng Mindanao Development Authority. Good morning, Sec Leo. Magandang umaga sa iyo, Let, at magandang umaga sa lahat ng mga iyong mga tagapakinig at isang maganda at pinagpalang umaga sa inyo lahat. Secretary, kumusta yung ating mga kababayan sa Mindanao, lalo na doon sa mga lugar na naapektuhan ng lindol dahil may mga napaulat na pagbaha din doon ngayon dahil nakaranas ng malakas na ulan kahapon? Ma'am, tuloy-tuloy lang po ang ating koordinasyon at pakikipag-usap sa mga LGUs na affected o nakakalungkot nga katulad na sinabi ninyo na habang inaatupag pa ng mga otoridad ng lahat ng mga ahensya na tumutulong galing sa gobyerno at galing sa pribadong sektor, inaayos pa natin sana ay ang pag-asikaso dun sa mga naapektuhan ng lindol, bigla na namang tinamaan ang iba't ibang parte ng Mindanao ng malakas na pag-ulan at may ibang lugar na lalo na doon sa Sarangani province sa Region 12 na tinamaan din na malakas na pag-ulan kaya nagbaha. So sinusubukan natin doblehin, triplehin ang efforts para lang matulungan ang ating mga kababayan na hindi lang apektado ng lindol kundi pati na rin ng pagbaha. Oh, yun nga po. So, maaaring naka-apekto itong malakas na pag-ulan, pagbaha dito sa mga lugar na nilindol, pero kailangan ding tugunan yung epekto nitong another disaster na ito kung binabaha sa mga lugar na yun ngayon. Yes, ma'am. Nakakalungkot dahil pagkatapos nitong more than 4,000 na po ang aftershocks na nai-record pagkatapos itong magnitude 7.8 earthquake na tumama dito sa Soc-Sargen at sa mga in the nearby provinces. So, ito po, kanina lang po, nag-uusap kami ng ating mga kasamahan sa OCD at kahapon, kagabi at hanggang ngayong umaga nakikipag-usap tayo sa iba't ibang leaders ng iba't ibang LGUs kung ano pa ang kailangan. Ang masasabi ko lang, Ma'am Let, mula sa amin dito sa Mindanao, mula sa mga affected areas, although siyempre wala namang perfecto, pero napakaganda ng response na binibigay ng ating mga ahensya, lalong-lalo na galing sa DSWD, galing sa DOH, galing sa DPWH, nakita nyo naman lalo sa OCD. Isang araw pa lamang nung nangyari itong lindol natin ay nandito na sila at dumating sa Mindanao para siguraduhin na masunod yung sinasabi ng ating Presidente, President Ferdinand Marcos Jr. na dapat walang maiwan, nobody should be left behind, dapat maasikaso lahat ng pangangailangan ng mga nabiktima, unfortunately, nitong pangyayaring ito. Secretary, paano po yung mga pansamantalang tumutuloy sa mga tent lang? Hindi ba sila naapektuhan dito sa malakas na ulan at pagbaha? Definitely, Ma'am Let, talaga apektado. Kagabi, kausap ko si Mayor John Joyce ng Jose Abad Santos. Sabi nga, ang isa nga sa pangangailangan nila, ang number one sa mga needs nila ay tents. May mga critical needs tayo na kailangan. I would like to take this opportunity, Ma'am Let, Go ahead, sir. para malaman. At napakarami namang, sa totoo lang, overwhelming na rin yung mga support na ang sinosolve natin ng problema ngayon. Minsan yung paano makakarating itong mga tulong dun sa ating mga kababayan. Ang hinihiling ng ating mayor ng Jose Abad Santos, nasa dulo po ito ng Davao Occidental,
tents, cooking kitchen kits, potable water, and of course, power gen sets kung meron. Mamaya po, ipapadala ko sa inyo, baka pwedeng ipapadala ko sa mensahe kung pwede po mai-flash natin yung Sarangani Provincial Disaster Resiliency and Resource Management Office, yung mga numero nila, South Cotabato PDRRMO, Davao Occidental at General Santos PDRRMO at CDRRMO. Tama po kayo, kailangan talaga yung itong mga tents na ito. Although napakaraming pinadala na rin ng DSWD, sa totoo lang, Ma'am Let, katulad nga ng nasabi ko kanina, ang isang challenge is really how to bring all this assistance to those areas that are affected. May mga lugar pa ba, Secretary, na hindi nararating o lahat naman ay nakatira na ng tulong? Kasi nung mga nakaraang araw, may mga pahirapan na mga lugar na marating dahil sira yung mga kalsada. Sa ngayon po ba, meron pa? Sa ngayon ay minomonitor natin ang huling report po sa akin kanina ng Regional Director OCD kaninang mga 45 minutes ago po, 30 to 45 minutes, si Regional Director Rod Susmeña, na-clear naman halos lahat ng mga kalsada na kailangan ma-clear para madaanan. Ito nga lang, nagmo-monitor muli sila dahil nga umulan, may ulan na naman kahapon. So continuous na naman ang monitoring at pag-check natin ngayong umaga. Sana wala namang major damage sa mga kalsada at as we mentioned nga, ito ang pinaka-challenge ngayon the number of agencies and people, organizations na gustong tumulong. Nagpapasalamat ako, hindi na natin maisa-isa lahat yan. Lalong-lalo na galing sa pribadong sektor, hindi lang galing sa gobyerno. Nandyan po, naka-ready, naka-antabay, meron po tayong listahan. Pero again, the challenge is how to bring this assistance to the citizens that were affected. Mamaya-maya po malalaman po natin almost every 1 or 2 hours naman kami nag-update kung ano po ang sitwasyon na natin sa ground. How about yung supply po ng pagkain at tubig? Yan yung pangunahin, siyempre pangailangan ng ating mga kababayan. Enough pa ba? Enough pa naman po ngayon, ma'am. Sa simula pa lang, sinabi ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD na merong naka-standby nung isang hindi pa nangyari itong trahedya na ito, meron ng 300,000 plus food packs spread across Mindanao bago pa ito nangyari, at ang alam ko ay nagre-replenish sila from time to time. And again, there are so many private sector individuals and groups that are extending their efforts. Marami pang may iba pang LGUs po na hindi lamang yung stock na OCD. Nababasa naman natin na iba't ibang LGUs din. Ito, nakikita natin yung spirit of bayanihan, spirit ng pagtutulong ng iba't ibang LGUs. Buhay na buhay po dito sa Mindanao, buhay na buhay po dito sa pangyayaring ito. Again, the challenge ang natin ay paano maiparating. Pero sa ngayon po sana hindi magsawa yung ating mga kapwa Pilipino, kapwa mga individuals and our government, of course, na hindi natuloy-tuloy yung pagdating ng mga assistance. At hindi po ito, we are expecting that hindi lang ito ang panahon at mahaba pa itong disaster response na ito. Nasabi rin naman ni Secretary Vince ng DPWH, nandito rin po siya pumunta sa Mindanao, na tuloy-tuloy pa rin ang pag-inspeksyon ng kanyang team at yung mga iba't ibang teams ng mga LGUs. Nakita niyo naman yata, Ma'am Det, na maraming mga buildings, yung iba na talagang total na nahulog, yung iba naman ay ongoing pang-inspeksyon sa ngayon. In fact, ang report po sa amin kahapon, maski sa mga opisina ng ibang mga government offices po na nasa taas, ang office po namin sa Mindanao Development Authority ay nasa 14th floor hanggang ngayon. Yung ating mga kasamahan sa gobyerno ay natatakot pang bumalik dahil sa isang taon pangatlo na yata ito na malakas na na-experience namin na lindol. Now more than ever, Ma'am Let, it is very important that all the government agencies concerned will get together at magtulungan para malaman natin anong sitwasyon and how to move forward.
I will take advantage na rin po na itong sinasabi namin itong kausa na inumpisahan namin sa Mindanao Development Authority na kailangan talagang merong central office na tinatawag natin Mindanao Disaster Resiliency and Resource Office na magmo-monitor 24/7 may nangyari man o wala. Alam kong ginagawa naman ito ng iba't ibang ahensya itong pag-monitor ng possible na disasters. No? Uulitin ko, Ma'am Let, nasabi ko na ito yata dati, na isa ito sa mga proposals natin dahil hindi katulad nung 3 or 4 na dekada ng nakaraan, hindi naman binabagyo or hindi binabaha ang Mindanao. Pero dito lang yata tayo sa Mindanao na walang isang ahensyang nagiging umbrella agency for disaster resiliency and disaster response. Ito po nabigyan po ng pondo ng national office itong ating resource center at sana matapos po namin within the year or up to next year man lang itong operation center na ginagawa namin. So ongoing na po itong itinatayo? Yes, ma'am. Ongoing po, ma'am. At kailan po yung target na completion? May ibang mga ekwipo na pong dumating at alam ko namang may ekwipo rin ang iba't ibang ahensya, lalong-lalo na ang Philippine National Police, ang OCD, ang DSWD. Kami naman po sa Minda, meron din rin pong dumating na mga ekwipo. Inahihahanda na lang po namin yung isang area para magsilbi na operation center o command center para sa mga ganitong pangyayari. Secretary, balikan ko lang yung sa tubig. May mga lugar kasi napahirapan talaga o wala silang supply ng tubig. Continuous po ba silang nararasyonan? Yes, ma'am. Hayaan nyo po within the day po malalaman at meron kami coordination na plano nga within the hour po ng iba't ibang ahensya ng OCD at iba't ibang ahensya, lalo-lalo na ang mga LGUs para malaman natin kung anong pangangailangan. Nandyan po ang supply. I'm assuring the public na nandyan po yung ang sikreto, ang problema lang na sinusubukan naming ma-address kung paano natin maipapadala sa kanila. How about yung supply naman po ng kuryente na ibalik na po ba 100%? Yung huling report po kahapon ay hindi pa ho 100% ang naibabalik, nasa 65 to 70%. But I will confirm that within the day po, Ma'am Leta, para sigurado po tayo. Ang importante, merong mga magagandang good and kind-hearted people na nagpadala ng mga gensets. Meron din pong ang DSWD din po, marami po din pong nakahandang mga gensets na ipinadala doon sa iba't ibang LGUs natin, ma'am. Secretary, yung mga kababayan natin na pansamantalang na tumutuloy sa mga evacuation center, mga sa tansya po ninyo, mga hanggang kailan sila dito? Usually kapag halimbawa yung rehabilitasyon o pagkukumpanin ng kanilang mga bahay, gaano katagal ang aabutin nito? Ma'am, ganito yan. Ang sitwasyon sa ground, I think meron din kayo. As of this morning, there are more than 60 casualties na. Opo. Out of the meron 60 casualties. More than 100,000 displaced families or more or less sa datos na ibinigay sa atin, almost 500,000 individuals, so 479 to be exact, the data that was given to us, and displaced families more than 10,000. And there are basically the affected areas are regions 9, regions 11, 9 to 12, and BARM. Out sa evacuation centers po, ang total po niyan ay humigit kumulang sa evacuation centers lang ang higit kumulang ay nasa 1,600 families and ganito po kadami yan. Ang housing ang mga bahay po na damage, higit kumulang nasa 20,000 po yan. At 3,500 of this are totally destroyed. So napakaraming hindi lang sa hindi ko makaka-quantify sa isang data kung ano pa yung pagkukulang. Ganito po kalaki itong sinusubukan nating harapin. And ito kakapasok lang po sa Maasim, Sarangani. May mga bagong forced to evacuate after nag-flooding kahapon ng hapon. So ang hirap po magbigay ng datos na isang beses lamang dahil yung evacuation centers po natin, alam mo ninyo,
sa ating matagal ng practice sa Pilipinas, ang ginagamit nating evacuation center, hindi ho ba, kung hindi schools, barangay hall, mga eskwelahan. 8,000, more or less 8,500. The data that is given to us by the DepEd is 8,459 as of yesterday po. Hindi po natin alam kung nadagdagan yan. So ito po yung yung realidad sa ground. 8,500 of our classrooms na dapat evacuation centers naapektuhan. Na 20% of that or 2,800 ang sinabi totally damaged na itong mga classrooms na ito na hindi na magagamit. So at alam niyo Ma'am Let, nagbabago yung pangangailangan kada minuto, kada every hour nagbabago ang sitwasyon. So again, let us hindi ho titigil. Pangako ho naman yan, hindi ho titigil ang gobyerno sa pagtingin at doon sa natanong ninyo kanina tungkol doon sa patubig. Ngayon pagkatapos natin mag-usap, sigurado ho magmi-meeting at mag-uusap-usap na naman kami at yung iba't ibang ahensya para masiguro natin na matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan, ma'am. Secretary, na kausap niyo na po ba ang DepEd, si Secretary Angara? Any update kung paano yung magiging sistema ng klase ng mga bata bukas ay Lunes? Hindi ko pa ako nakakausap na personal si Secretary Angara. Nakakausap ko yung mga LGUs na kinausap nila, na nakausap ni Secretary Sani Angara nung pumunta siya rito. Hayaan niyo po, within the day, makikipag-communicate din po tayo kay Secretary Sani kung ano pa ang mga kailangan tugunan. At nung nandito naman po, yung iba't ibang gusali naman at iba't ibang agad-agaran namang inutos ni Sec Sani at ni Sec Vince na kung ano ang available na mga pondo at ano available na mga manpower. Hindi natin may kakailan. Baka yung ibang mga manpower na ginagamit ng DepEd at ng DPWH, isa po ito, sila rin po ay apektado nitong nangyaring baha. So there will be what is really ongoing right now, Ma'am Let, is makikita natin sa ground na ang inaasikaso ng iba't ibang ahensya ay yung sitwasyon ng mga tao na nandun sa evacuation centers, kasama na hindi lang kanilang pagkain, kung hindi ang kanilang kalusugan din ay binabantayan, lalo na ng mga nurses at doctors na nanggaling sa DOH at again galing sa pribadong sektor. Laki po ng suportang binibigay dito sa amin sa Mindanao. Secretary, baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao na syempre umaasa ng pag-alalay ng ating pamahalaan. Unang-unang sa ating mga kababayan na nandyan at nakikinig, sana makinig po tayo sa mga advice ng ating mga leaders, ng ating mga LGUs. Pag sinabi ngayon mag-ingat, wag na munang bumalik doon sa mga lugar na medyo sa tingin at sa assessment ng mga otoridad ay delikado. Makinig po tayo. Hayaan nyo po, pasensya na po. Alam ko napakahirap ng sitwasyon, lalong-lalo na kung nasa ganyang sitwasyon tayo. Pero ginagawa po ng gobyerno ang kayang nating gawin para siguradong dumating ang mga tulong na dapat dumating sa inyo. Ang mga pangangailangan sa araw-araw na pamumuhay ay sinusubukan nating lahat ho ito, whole of nation, whole of government approach po ang ginagawa natin. Wag ho kayo magdalawang isip na makinig sa mga advice sa inyo ng inyong mga mayor at inyong mga barangay captain dahil para ho ito sa inyong kabutihan. At sa lahat ng mga ahensya at lalong-lalo na dun sa mga frontliners natin, wag ho kayong bumigay, wag ho kayo hawak kakapit, bisig po tayong lahat at sana malampasan natin ito at tumigil na itong ulan na dumarating na malakas para hindi pa so it will not aggravate the situation. Sa inyong lahat, sabay-sabay po tayo, magtulungan tayo at sabay-sabay tayo magdasal na sana bigyan pa tayo ng lakas ng Panginoon na malampasan natin itong trahedyang ito. Secretary, maraming salamat, Ma'am Let. Secretary, salamat po sa mga ibinahagi ninyong impormasyon. Salamat sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong umaga. At patuloy po kami makikipag-ugnayan para sa iba pang update sa disaster response sa Mindanao. Good morning po. Yes, ma'am. Good morning po sa inyo lahat. Thank you. Maraming salamat si Secretary Leo Tereso Magno, ang chairperson ng MINDA o Mindanao Development Authority. Pilipinas ang oras, 7:51 ng umaga. Ito ay bunsod ng
naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Ang DZRH Operation Tulong ay nasa Mindanao.
Partikular dyan sa Davao Occidental, katuwang ang Davao Light, mayroong palugaw feeding mission sa ating mga kababayan na nabiktima doon ng malakas na lindol. Na sa linya natin, RH13, may binauhan. Miss May, kumusta dyan? Miss May? Okay, ayan ba? Babalikan natin si Miss May Binauhan. I-reestablish lang natin ang kanyang linya ng komunikasyon. May problema pa ba sa signal ng komunikasyon dyan sa Mindanao? Kailangan ng ating mga kababayan doon ng lahat ng tulong. Ang hangad nga natin, yung mga napapanood natin sa balita, yung mga lugar na hirap marating, kaya pahirapan yung paghahatid ng tulong. Sana naman ay marating na sila. Sana ay walang mapag-iwanan at matugunan yung lahat ng pangailangan. Na-imagine ko yung hirap ng sitwasyon nila, lalo na yung nasa pansamantala kayong tumutuloy sa mga tent lang muna dahil nga dun sa lindol. Tapos bumuhos naman ang malakas na ulan na nagdulot pa ng pagbaha. Okay, ayan. Ang nasa ating linya ay si Iza Gabriel ng Operation Tulong. Iza? Yes, Miss Let, tama ka dyan. Naghatid tayo kahapon, Hunyo 13, sa bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental, ng ating mainit na lugaw para sa ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol noon lamang Hunyo 8. Miss Let, tulong ang panawagan ng 8 barangay na hanggang ngayon ay pahirapan pa rin mapasok dito sa Jas o Jose Abad Santos, Davao Occidental, matapos sinigin nga ng magnitude 7.8 na lindol, nito lamang Hunyo 8. Aga pa yan ang iba't ibang sektor mula sa pamahalaang panlalawigan ng Davao Occidental, kabilang na ang PDRRMO para tignan yung 3 pa ng mga isolated area na mapupuntahan lamang, mislet, sa pamamagitan ng pagsakay sa eroplano, kung saan bahagi rito ang Barangay San Isidro, Quiapo at Barangay Mulmol na karamihan sa mga kalsada ay nagsara dulot ng landslide. Samantala, bagamat maaari ng daanan yung 5 pang barangay ng southern part ng Jose Abad Santos, ay nandoon pa rin ang banta ng panganib dahil na rin sa layo at bitak sa ilang mga kalsada. Ngunit ilan po sa mga lugar na iyon ay sinubukang pasukin ng ating team para na rin kahit papaano ay mapadalhan ng tulong sa pamamagitan ng ating mainit na lugaw ang ating mga kababayan doon. At nakita natin, Ms. Let, yung pangangailangan pa ng mga kababayan natin, lalong-lalo na sa supply ng pagkain at tubig. Sa tala ng PDRMO, nasa humigit kumulang 6,000 pamilya ang naapektuhan ng naturang lindol. Samantala, nasa 2,473 kabahayan naman ang tuluyan ng nasira, habang 2,402 tahanan naman ang bahagya lamang naapektuhan nito. Miss Let, sa mga oras na ito, nandito tayo naman sa Malapatan, Sarangani para naman maghatid ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan din ng lindol. Dito sa Malapatan, Miss Let, na itala yung magnitude 8 kung saan sana ma-flash ng ating TV, yung ilang infrastruktura dito sa munisipyo ng Malapatan ay talaga namang labis na naapektuhan ng lindol. Partikular na yung Sangguniang Bayan, yung building ng SB nila o Sangguniang Bayan ay talaga namang hindi na mapapakinabangan dahil yung mismong hagdan, mislet, ay gumuho. At ngayong araw ay susubukan din nating pasukin yung ilang pang mga isolated area dahil dito sa lugar pahirapan na din yung supply ng tubig. Isa sa mga pangunahing pangangailangan na dala ng ating team at yun din yung gusto nating malaman, bukod sa tubig, ano pa ang mga pangangailangan ng mga kababayan natin dito sa probinsya ng Sarangani. Ito si Aiza. Yes, kumusta yung lagay ng panahon dyan? Nakita ko yung video ngayon ba ito na parang umuulan?
Miss Let, yung video na iyan ay kahapon sa Davao Occidental. Habang nandoon tayo sa area at nagsasagawa ng operation, malakas-lakas yung ulan. Kaya naman, nung mga oras din na iyon, ongoing yung meeting ng buong mga sangay ng munisipyo ng Jose Abad Santos, Miss Let. At sa tala naman nila, partikular na ng MDRRMO ng JAS, ay sa awa ng Diyos ay wala namang naitala na landslide. At nung bandang hapon naman, kahit papaano ay tumila na rin yung ulan. Maraming salamat, Isa. Sa Sarangani, Miss Let, okay ang panahon at sana ay magtuloy ito habang isinasagawa din natin yung operation natin dito. Mula pa rin sa Sarangani, ito si Aiza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Aiza Gabriel ng DZRH Operation Tulong. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Maraming salamat mga ka-MIP. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang mga mensahe. Babawi ako next week ha. Kasi kinapos na ho tayo sa oras. Pero maraming salamat sa pagtutok sa atin ngayong umaga. At syempre sa susunod na linggo, magkakasama pa rin ho tayo dito sa Maynila. Ito ang Pilipinas. Ako po si Left Narciso at susunod na si Manang Milky Rigunan sa mga isyong pambayan. Pilipinas ang oras, 2 minuto makalipas ng alas 8 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing.